Kabataan sa bagong henerasyon. Kumusta? Ako nga pala si Eli, 13 taong gulang. Oo, alam kong batang pakinggan para sa inyo ang aking edad. Subalit, sa aking murang pag-iisip ay mulat na ang aking kamalayan. Mulat na mulat sa kalagayan ng ating lipunan. Mga isyong bahagi na ng sistema ng ating pamumuhay. Kaya sa ilang minuto ng aking pagbikas sa tulang magbubukas ng inyong isipat kamalayan, humihingi ako ng pahintulot upang magpatuloy sa aking katha at ng inyong presensya at kaunting panahon. Maniniwala ka ba na ang kathang binubuo ng 1,717 saknong ay nagtataglay ng malalim na aral at mensahe na maaaring magbigay inspirasyon at gabay sa buhay ng mga kabataan? Tama ka! Ang pagkakaroon ng kakayahan na mag-isip sa titik ng bawat saknong ng koridong Ibong Adarna ay hindi nilikha upang basahin lamang ng mga estudyante. Subalit, ito ay nagsisilbing tuntungan ng mga kabataan na masalamin ang kultura at lipunan ng ating bansa. Heto ang aking katha mula sa akdang daluyan ng maraming aral at mga kaisipang magbubukas sa isipan ng mga kabataan sa bagong henerasyon. Mga usaping tumatalakay sa mga isyong panlipunan na animoy masasabi nating hindi na bago para sa lahat. Pero minsan ba natanong mo na ito sa sarili mo na sa gitna ng mga hamong panlipunan, sino nga ba ang tunay na magiging gabay ng ating mga hakbang tungo sa pagkakaisa at pag-unlad? Kathang nilikha ng isang makata, aral at mensaheng may dalang babago sa asal at gawi ng mga kabataan sa kasalukuyang panahon. Nakakulungkot, oo, na makita na unti-unti nang nakalilimot ang mga kabataang tumanaw sa salitang kabutihan. Alam kong hindi na bago sa atin ang realidad ng lipunan. Sa bawat pagpatak ng segundo at minuto sa kamay ng orasan, kakibat nito'y hamon mula sa iba't ibang isyong panlipunan na nagtutulak sa ating lumawak ang pangunawa, asal at gawi na humuhubog upang higit na maging matatag ang ating pundasyon ng ating lipunan para sa hinaharap, para sa susunod pang henerasyon ng mga kabataang pag-asa ng ating bayan. Kung ako ang tatanungin, oo, mula sa aking sariling karanasan at pangunawa, bit-bit ko ang mga aral mula sa katangian ni Don Juan, prinsipeng hindi lang pinutungan ng korona upang maging tagapagmana ng kaharian, subalit prinsipeng salamin ng kabutihan at pagiging huwaran. Pinago ako ng perspektibong hindi mo kailangan ng korona upang masabing ikaw ay huwaran. Mga kaisipang masasabi kong tugon upang putulin ang tanikalang gumakapos sa ating lipunan. Kaya sa aking kapwa kabataan, ako bilang isang Lasalyano, bagamat patuloy pa rin ang pagdagdag at pagdami ng makabagong mga akda, naway hindi nating hayaang tuluyang limutin ang mga klasikong akda na patuloy na nagbibigay ng aral at kagandahan sa ating kultura at pagkakakilanlan. Marahil ito na rin ang daan upang matamo natin ang tunay na pagbabago at pag-unlad, sapagkat ang koridong tulad nito ay hindi lamang isang simpleng kwento, kundi
naglalaman din ito ng mga aral na nagpapakita sa atin ng kagandahan ng ating kultura. Okay. Tunay nga ng ibon mula sa akda ay lunas. Ibong nagmulat sa ating mga mata sa realidad ng buhay. Ako, bilang isang Lasallianong mag-aaral, ay gagamiting inspirasyon ang akdang ito. Hindi lamang bilang bahagi ng ating kurikulum, kundi bilang parte ng aking pagkamulat at pagkatuto sa mga isyong panlipunan sa kasalukuyang panahon. Muli, ako si Eli. Samahan niyo akong harapin ang mga hamon ng ating lipunan sa bagong henerasyon.